Mapagpalang araw po mga kahabi. So ang pag-uusapan natin ay bakit kailangan ipa-DNA ang ating mga alagang ibon. Okay po, so yun po ang ating pag-uusapan sa video nito. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, so yun po ang ating pag-uusapan. Let's go, let's go! So mga kahabi, so alamin po muna natin kung ano ibig sabihin ng DNA o yung deoxyribonucleic acid. Okay po, kung ano po ang ibig sabihin nito at kung para saan itong DNA para sa ating mga ibon. Okay po, hope you like this video. So ano ba ibig sabihin ng DNA? Deoxyribonucleic acid, abbreviated DNA, is the molecule that carries genetic information for the development and functioning of an organism. DNA is made of two linked strands that wind around each other to resemble a twisted ladder. Okay po. So sa madaling salita, ang pagpapa-DNA po ay upang malaman natin na ang gender ng ating mga alagang ibon. Okay po. So para young pa sila ay ma-determine na natin or ma-identify na natin ang kanilang gender, kung sila ay cock or hen. So malaking bagay po ito sa pagpapa-DNA ng ating mga alagang ibon kung tayo ay mayroong pang-out or mayroon tayong pina-project ng mga mutation. So maaga pa lang ay nalalaman na natin ang mga gender ng mga alaga nating ibon kung ito po ay napapa-DNA natin. Kaysa maghihintay tayo or mag-observe lang tayo ng behavior or sa pelvic, ito po ay hindi po accurate. Ngunit ang DNA po ay 99% na accurate po ang kalalabasan ng resulta pag pina-DNA po natin ang ating mga alagang ibon. So kaya tayo nagpapa-DNA. So mga kahabi, bago tayo magpatuloy, nais ko lang pong i-share sa inyo. Ito yung ating bagong aviary na Olen Aviary na ating project. So hinihintay na lang natin yung cages na ating na-order. So ang lawak po nito, hindi naman to kano kalakihan, ay 270 by 5 meters yung floor area po. So around 13.5 square meter lang to. So hinintay na lang natin na dumating yung ating na order na cages na 2 by 2 by 4 feet. So yun po ang ating ilalagay dito, naka cages. So makalabas man sa cages yung ating mga ibon ay secure naman at nakabalot ito ng steel matting at mga screen. So as of now ay siguro mga next week darating na yung ating na order na cages. At kung ilang cages ang magkakasya dito sa ating Olen Aviary na pangatlo na po. Okay po, so tuloy po tayo sa ating topic na DNA. So katulad nito na ating mga alagang agapornis fisheries, ito po yung lovebirds. So colony cages po ang type ko rito. So ito ay hayaan ko na lang sila na magkaroon ng natural pairing na tinatawag. So sila na po ang pipili ng kanilang partner. So hindi ko na po sila ipapa-DNA kung sino man ang maibigan ng bawat isa ay malaya sila na magkaparehas. So yun po ang tinatawag na natural pairing. Ito po ang ating agapornis fisheries. Kaya medyo hindi tayo makakagawa ng project
pag colony cages yung ating setup sa mga ating mga alagang ibon. Kung kailangan natin mag-project ay kailangan malaman natin ang pinanggalingan ng bawat ibon para may idea tayo sa kanilang mga progenies na ilalabas. Kung ang mga parents ay alam natin kung saan nagmumula ang kanilang mga mutation. At the same time, kung magpa-project tayo, mas mainam na merong DNA. Okay po, so itong Indian ringneck po, ito yung ating ipapa-DNA. So meron tayong dito na 8 piraso na young birds na Indian ringneck. So itong pares na itong gray pallid at saka white albino ay meron na silang DNA. Na-abel ko sila na meron ng DNA. Pero itong mga green ay young pa po sila, ay kailangan kong maipa-DNA sila para malaman ko kung ilan yung hen at yung cock. So kung marami ang hen, so kailangan pa natin mag-provide ng cock at para may pares natin sa kanila. Kasi ang mga kahabi, ang Indian ringneck ay malalaman lang natin ang kanilang gender pag nagma-matured na sila. Almost 2 years. So medyo matagal-tagal. Dahil lalabas yung ring nila sa leeg. So pag may ring sa leeg, ay ibig sabihin ito ay surely cock na. Pero meron din dito 100%. Dahil meron ding cock na wala pong ring sa leeg. So hindi po yun basihan na sure cock ang isang ibon kung ito ay merong ring sa leeg. Kaya tinawag sila na ring neck or Indian ring neck. Ito ang Psittacula crineri. So itong mga young birds ko ay mas maganda or mas mainam na merong DNA para kung merong mag-avail, alam na natin yung gender ng mga ibon na gusto nila or yung hinahanap nila. Ito po yung ating Lutino ay hen ito na matured na. Ngunit yung kanyang partner ay green na matured, ngunit wala siyang ring sa leeg. Ito po, ito yung partner niya na green, pero wala siyang ring sa neck. Pero nag-clutch na po sila, nakapag-produce na sila ng progenies. Yun nga yung ating ipapa-DNA para malaman natin ang kanilang mga gender. So, para maikumpara natin kung ano yung kanilang mga kakailanganin pa sa kanilang partner or kung anong kakailanganin pa natin na hen ba or cock para magka-pare-pareha sila. So, para pag nag-project tayo, alam natin yung kukunin natin na ibon dahil meron na pong DNA. So, ito lang po ang purpose ng DNA. Para sure na kahit yang ang ating mga ibon ay nadidetermine natin kung cock or hen. Para hindi na natin kailangan ng kilatisin ang kanilang mga behavior or sipatin or kapain ang kanilang mga pelvic para malaman lang ang kanilang gender. So yun po ay maliit na percentage lang. Pero nakakatsyempo din tayo ng ganong pamamaraan. So meron pa nga yung tinatawag na pointed needle pa para malaman yung kanilang gender. So sa atin mga kahabi pala, ako po ay sa Ligaw Albay sa Bicol po. Kung meron kayong kakilala na malapit sa lugar namin, ay pasuyo ako na maghanap po ako ng magdi-DNA para yung aking mga ibon ay mapa-DNA ko. So as of now po, wala pa tayong nakaka-deal na nagdi-DNA. Meron akong nakausap, naka-chat, pero malayo siya sa lugar namin. Nasasakop nata ng Sorsogon. So,
mga kahabi, kung meron kayong malapit sa lugar namin sa Ligao, Albay, probinsya po ng Bicol, ay pa-message naman po or pa-comment kung sino po yung mga nagdi-DNA. So meron po akong 8 piraso dito na gusto kong ipa-DNA ang mga Indian ringneck po. Yun po ang aking sunod na project na mapa-DNA ko itong 8 kong piraso na young Indian ringneck. Okay po, sa mga kahabi natin na nakakapanood ng channel na to, kung meron kayong mga kakilala na taga Bicol din po or malapit sa area namin sa Ligao, Albay, ay makikisuyo ako na pa-comment na lang po kung sino at para ma-message natin. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo mga kahabi sa ganitong kapamaraanan ay nagkakaroon tayo ng paghatid ng mga tulong dahil tayo po ay mga kapwa mag-iibon. So kung ano man yung ating mga pangangailangan ay magsisharing lang tayo, at kung mayroon tayong mga kakilala ay pwede nating i-recommenda or i-refer natin sa ating mga project. Okay po mga kahabi, so hanggang dito na lang po muna ang ating video regarding po sa bakit natin kailangan ang DNA para sa ating mga alagang ibon. Okay po mga kahabi, hope na gusto nyo yung video. Maraming po salamat. Mga kahabi, yun po ang purpose kung bakit natin pina-DNA ang ating mga ibon. Po, at kung nagustuhan itong video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakihit na rin po yung tiny bell button para ma-update po tayo sa mga bagong i-upload natin regarding po sa buhay mag-iibon. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Po, maraming salamat, mabuhay, and God bless. Thank you for watching.